Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Natatandaan mo ba ang video na ito ni Mel Chanco kay Imelda Marcos? 240 billion? Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. Isa na yata sa pinaka-controversial na conspiracy theories tungkol sa Pilipinas ay ang Talano Gold. Magpahanggang ngayon, marami pa din ang nagtatanong kung totoo nga ba ang Talano Gold at kung ano ang kaugnayan nito sa pamilya Marcos. Kayo din ba ay nakikurious tungkol sa Talano Gold? Para sa ating video ngayon, ating alamin ang ilang katotohanan at ang mga haka-haka tungkol sa totoong istorya ng Talano Gold. Bagamat wala sa libro ng kasaysayan, ayon sa mga kwento, mayroong mga dokumento na magpapatunay na ito ay totoo. Matapos nga mapanood ang video na ito, mangyari lamang magbigay ka ng opinyon kung naniniwala ka sa Talano Gold na pinagmulan umano ng yaman ng mga Marcos. Ang Tagyan Talano Family. Ayon sa mga kwento-kwento, bago pa man dumating ang mga Espanyol para sakupin ang Pilipinas, pati ang mga pulo nito, pinamumunuan na ito ng Tagyan Talano Family. Ang Tagyan Talano Family ay nagmamay-ari daw ng napakarami at tone-toneladang mga ginto. Ang Talano Family ay isang araw royal family. Mula sa pinakaunang miyembro ng pamilya, naipasa ang yaman ng Talano Family sa iba't ibang mga henerasyon. Sinasabi nga na ang hari ng Pilipinas noon ay si King Lucion Tagyan. Anak daw si King Lucion sina Raha Sulaiman at Lapu-Lapu. Ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay di umano'y direktang descendant ng pamilya Talano. Ngunit wala din namang papel na magpapatunay tungkol dito. Ayon din sa mga kwento, nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, nagpataw sila ng malaking buwis sa mga tao. At dahil dito naggalit ang pamilya Tagyan Talano. At umapila sila sa reyna ng Espanya na ibalik sa Talano family ang Pilipinas. Taong 1762 nang tumugon ang hari ng reyna ng Espanya na si King Philip at sinabing ibalik ang buong Maharlika government sa angkan ng Talano family. Ang pamilya na ito ay kabilang din daw sa mga partidong lumagda sa Treaty of Paris. Ang Treaty of Paris ay isang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Espanya, kung saan ibinigay ng Spain ang mga bansa na nakolonize nila sa US. Kabilang na nga dito ang Pilipinas. Mayroon ding nagsasabi na noong 1934, ang Talano Royal Family ay nagkaroon ng kasunduan sa Vatican kasama ang 640,000 na toneladang mga ginto. Ang kasunduan nga na ito ay nangyari sa tulong umano ng isang pari na si Father Jose Antonio Diaz. Sinasabi na si Father Jose ang kumuha kay Ferdinand Marcos Sr. bilang abogado. Sinasabi pa nga ng ilan na ang pamilyang Talano ay nagbayad umano kina Father Jose at Ferdinand Marcos Sr. ng 192,000 metrikadong tonelada ng mga ginto. Kaya naman pinaniniwalaan na ang dalawa umano ang naging pinakamayamang tao sa buong mundo. Debunk. Subalit kung pagbabasihan ang mga libro na History of Southeast Asia, A History of Southeast Asia ng D.G. Hall at Southeast Asian History Essential Readings, walang naisulat doon tungkol sa Tagyan Talano Royal Family. Lalo na ang pagpirma daw nito sa Treaty of Paris. Gayunpaman, sinasabi ng mga historians na ang Pilipinas ay nagkaroon lamang ng ugnayan sa Vatican ng taong 1951 at hindi ng 1934. Wala rin sila umanong nakita o nakilalang Father Jose Antonio Diaz. Sa halip, ang sinasabing mga larawan ni Father Jose ay larawan ng pari na nagngangalang Father Antonio Aglipay. Pero si Father Antonio ay hindi kailanman naging parte ng listahan ng mga taong pinakamayaman sa mundo. Maharlika Government. Sinasabi din sa mga kwento na ang Pilipinas noon ay tinatawag na Maharlika Government. Ang Maharlika Government ay binubuo ng Pilipinas, Guam, South Borneo, Hawaii, the Spratly Islands at ang Sabah. Malays daw ang mga naniniyahan sa Maharlika government noon at pinamumunuan ito ng Tagyan Talano family mula 9th hanggang 15th century. Ang pangunahing produkto umano ng Maharlika ay mani na ine-export sa Mexico at Europa. Ang isa pa nilang ine-export ay nilad o isang klase ng herbal plant. Kalaunan, tinawag umano ng Chinese traders ang Maharlika na may nila o may nilad mula sa halaman na nilad. Debunk.
Walang patunay na isang maharlikang pamilya na tinatawag na Tagyan Talano family ang namumuno sa isang kaharian na tinatawag na Maharlika o ang Pilipinas umano. Walang mga titulo ng lupa na nagpapatunay na ang isang pamilyang Talano ang nagmamay-ari ng buong Pilipinas noon. Ang mga salitang Talano at Maharlika ay hindi binanggit sa libro ni Blair at Robertson, kung saan makikita ang mga dokumento na may kaugnayan sa pangalan ng isang lugar o kaharian ayon sa kasaysayan. Ang mga ginto. Sinasabi sa mga kwento na ang 640,000 toneladang ginto na pagmamay-ari ng Talano family ay dinala sa Vatican ng taong 1939. Pagkatapos, binalik umano ng mga Marcos ang 600,000 na mga tonelada ng ginto sa Central Bank of Maharlika dito sa Pilipinas ng January 7, 1949, ilang taon lang matapos ang World War II. Ang mga ginto daw na ito sana ang dahilan para mapabilang ang mga Maharlika sa listahan ng First World Country. Ayon sa website ng maharlikagovernment.org, ang 192,000 na toneladang mga ginto ay dineposit umano ni Marcos Sr. at Father Jose sa Swiss Bank sa Switzerland. Kaya ayon sa website, wala umanong katotohanan na tinago ang mga ginto sa 54 na mga bansa gaya ng gusto umanong ipaniwala ng gobyerno sa mamamayan ng Pilipinas. Ang araw-araw na interes umano na kinikita ng ginto ay higit pa daw sa sapat upang ang Pilipino ay hindi na humiram ng International Monetary Fund at sa World Bank. Hindi na din daw kailangan ng mga Pinoy na iwan ang kanilang mga pamilya at pumunta sa ibang bansa para lang kumita ng dolyar. Naniniwala ang website na ito na kalaunan lalabas ang katotohanan na ang pera mula sa ginto ay hindi itinatago. Ngunit magagamit ng mga tunay na karapat-dapat na Pilipino ang mga ginto na ito. Hindi umano sekreto ang Marcos Gold accounts na ito. Ang mga account na ito ay ginawang lihim lamang ng ilang tao sa gobyerno upang hindi malaman ng publiko ang tunay na kwento na ito. Ngunit sa panahon ngayon may mga nagtangka ng i-withdraw ang pera ng mga Marcos sa ibang bansa. Sa huli, hindi nila nakuha ang pera at sila ay nakukulong. Ayon din sa website nito, napag-alaman na sa mga Japanese bank i-deposit ni Marcos Sr. at Father Jose ang 44,000 tonelada ng mga ginto na pagmamay-ari ng Talano family. Sinasabi na mula 1962 hanggang 1974, kumita sina Marcos Sr. at Father Jose ng 30 trillion pesos. Kung totoo nga ang lahat na ito, ang bansang Maharlika ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Isa nga din sa mga sinasabing kwento-kwento na ang Twin Towers ay binomba dahil nga palihim na nilimas ang ginto ng mga Marcos na nakalagay sa building. Matatandaan na dumalo sa isang Senate hearing noon si Imelda Marcos ng taong 1998. Sinabi ni Imelda na gusto niyang maisakatuparan ang last will and testament ni Ferdinand Marcos Sr. Ang last will ni Marcos ay sana makuha ang lahat ng mga asset kasama na nga ang mga ginto para makutulong umano sa crisis ng ekonomiya ng Pilipinas noon. At isa nga ding sinasabing dahilan ay para matulungan ang mga Pilipino. Pero hindi siya napagbigyan sa hiling niyang ito. Sa isang talk show sa Amerika, isang linggo matapos ang pagbobomba, tinanong ang dating presidente ng US na si George W. Bush at ang tanong sa kanya ay, alin ang pinakamayamang bansa sa buong mundo ngayon? Nakangiti at sinabi ni Bush na ang Pilipinas. Ayon nga sa ilan, ang video na ito ay ngayon ay hindi na makita online. Ayon din sa website, alam daw ni Marcos Sr. ang paglima sa ginto ngunit hindi siya makapagsalita. May sinasabi pa nga na matapos ang 30 years mula 1946, pwede nang makuha ng mga Marcos ang itininago nilang mga ginto. Pero hindi ito nangyari dahil nadagdagan ng 10 taon ang nauna ng time maturity ng mga gold na idineposit sa bangko. Nang panahon na iyon, siniguro ng mga nakakaalam ng yaman ni Marcos na hindi magsasalita si Marcos Sr. Matapos raw kidnapin si Marcos Sr. mula Malacanang, inilagay siya sa isang gintong kulungan sa Hawaii. Sinasabi na dahil nga sa mga ginto na ito na mula sa Talano family, kaya nag-umpisang magkaroon ng limpak-limpak na yaman ang pamilya Marcos. Debunk. Pinabulaanan din ng mga historians ang sinabi na ibinalik ng mga Marcos ang mga gold bars sa gobyerno ng Pilipinas pagkatapos ng World War II. Ayon din sa datos, 244,000 lamang ang gold bars na nahahanap sa buong mundo, malayo sa 600,000 gold bars na pag-aari umano ng Talano family. At ang Amerika ang mayroong pinakamaraming ginto at hindi ang Pilipinas.
Ayon din sa mga eksperto, kung talagang ibinigay ang gold bar sa gobyerno ng Pilipinas, hindi na kailangan pang manghiram ng pera ito, lalo na ng panahon ng diktadurang Marcos. At taong 1986, ang utang nga ng Pilipinas ay umabot sa 470 billion, 4 na beses ang laki sa budget ng pambansang pamahalaan. Babayaran ng mga Pilipino ang utang na ito hanggang 2025, 36 years matapos ang EDSA People Power. Wala ding opisyal na ulat, pahayag o recording na nagpapatunay na sinabi ng dating President George Bush na ang pinakamayamang bansa sa mundo ay ang Pilipinas. Sinabi din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala silang record na naitago ng kanilang ahensya ang Talano Gold Bars. Batay sa mga natuklasan ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG, si Marcos Sr. at ang asawa niyang si Imelda Marcos ay may bank account na pera ang laman. Ayon sa mga historians, ang mga account na iyon ay nagpapakita daw na ang dineposito ay hindi ginto kundi ninakaw na pera mula sa kaba ng bayan. Yaman ng mga Marcos. Kung babasahin ang bawat article, iba-iba ang sinasabi tungkol sa yaman ng mga Marcos. Sinasabi din na ang yaman ng pamilya Marcos ay ill-gotten o nakuha mula sa illegal na paraan o sinasabing ninakaw ng mga Marcos mula sa taong bayan. Ayon sa Ibon Foundation, ang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay tinatayang nasa 187 trilyon. Samantala, ayon sa United States Customs Service, ang pamilya Marcos ay may dala ng mga alahas nang nagpunta sila sa Hawaii na ang halaga ay 589 million pesos. Bukod pa daw ito sa perang kanilang idineposito. Sinabi naman sa isang report ng taong 1985 sa Amerika, 589 billion ang yaman ng mga pamilya Marcos. Ayon naman kay Dr. Bernardo Villegas, isang economist at writer, ang yaman ng mga Marcos ay mula 766 billion hanggang 1.7 trillion pesos. Sinabi naman ng unang chairman ng PCGG na si Jovito Salonga na ang yaman ng Marcos ay 294 billion hanggang 589 billion pesos. Ang halaga na ito ay base daw sa mga naiwang dokumento ng mga Marcos noon. At ang tansya ni Salonga ang kinilala internationally. Ito din ang halaga na naglagay sa mga Marcos sa Guinness World Records sa katagang largest ever theft from a government noong 1989. Ang mga Marcos din ang may hawak ng record magpahanggang ngayong 2024. Iba pang mga yaman. Sinasabi na bukod sa pera, may iba pang yaman at ari-arian ang mga Marcos. Ayon sa datos, mayroong mga real estate property sa ibang bansa ang mga Marcos tulad ng tinirhan nila sa Hawaii, ang Makiki Heights. Nang umalis ang mga Marcos sa Pilipinas, binuo ang PCGG na nagtrabaho para mabawi o kunin ang mga naiwang yaman at ari-arian ng mga Marcos. Ilan sa tinatayang 50 na mansion ng mga Marcos sa Pilipinas ay nakuha ng PCGG. Kasama din sa nakuha ng PCCG ay ang koleksyon ng mga alahas ni Imelda Marcos. Ang mga ito ay tinawag na Hawaii Collection, Malacanang Collection at ang Remolitos Collection. Noong February 2016, inihayag ng pamahalaan ng Pilipinas na ang tatlong koleksyon ay nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Sinasabi din nila na kalaunan ay isosobasta ang mga ito matapos ang 3 dekada. May mga mamahaling painting din na nakuha ng pagmamayari umano ng dating First Lady na si Imelda Marcos. Napatunayan din ng PCGG na may 3 bank account sa ibang bansa ang mga Marcos. Ang una dito ay ang The William Saunders and Jane Ryan accounts. Pinakasikat na bank account ng mga Marcos ay nasa Switzerland. 56 million ang inisyal na halaga ng idineposito sa account na ito. Taong 2004 nang ibinigay ng Switzerland ang 40 million pesos sa Philippine Treasury. Pangalawa ay ang Arelma account. At ang pangatlo, deal accounts sa iba't ibang bansa. Sinasabi din na may malaking koleksyon si Imelda Marcos ng mga damit, sapatos at iba pa. Ang halaga nga ang nakabuuan na ito ay tinatayang 1 billion pesos. Pero ang tanong, paano nila nakuha ang mga yaman na ito? Ayon din kay Jovito Salonga, nakamkam ng mga Marcos ang kanilang yaman dahil sa tulong ng mga Marcos cronies o mga kasabwat at kakampi ng mga Marcos. Ayon din sa isang website, isa umano sa mga Marcos cronies ay ang dating senador na si Juan Ponce Enrile, Eduardo Danting Cojuangco at Lucio Tan Sr. Ayon din kay Salonga, ang mga sumusunod ay ang paraan kung paano nakuha umano ng mga Marcos ang kanilang yaman. Una, paggawa ng monopolyo.
at ang inilalagay ng mga Marcos na may hawak noon ay ang kanilang kakampi. Pangalawa, paggawa ng mga peke at maanumalyang mga kumpanya. Pangatlo, pinapahintulutan ng mga Marcos na magkautang sa gobyerno banking institution ang kanilang mga kakampi. Pang-apat, sa pilitang pagkuha sa iba't ibang pampubliko o pribadong negosyo. Panglima, direktang pagsalakay sa kaba ng bayan at mga institusyong financing ng gobyerno. Pang-anim, pag-issue ng mga kautusan na nagbibigay sa mga kakampi ng Marcos na magkamal ng yaman. Pang-pito, mga kickback at komisyon mula sa mga negosyanteng nagnenegosyo sa Pilipinas. Pang-walo, paggamit ng mga shell corporations at dummy company para magnakaw ng pera. Pang-siyam, pagbawas ng foreign aid at iba pang anyo ng international assistance. Pang-sampu, pagtatago ng yaman sa mga bank account sa ibang bansa gamit ang mga pseudonym o codename. Ang conviction. Ang mga desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas at Sandigan Bayan, pati na rin ang mga desisyon ng mga korte sa ibang bansa ay nagpapatunay sa pandarambong ni Ferdinand Marcos Sr., ng kanyang pamilya at ng mga Marcos cronies. Simula 2003 hanggang 2021, ilang beses nang naglabas ng kautusan ang Supreme Court at Sandigan Bayan para maibalik sa pamahalaan ng Pilipinas ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Mula 1986, 174 billion pesos na ang naibalik ng PCGG galing sa perang ninakaw ng mga Marcos sa kaba ng bayan. Sa kasalukuyan, 129.9 billion pa ang pinagtatrabahuhan ng PCGG na maibalik na pera. Sinabi din ng PCGG na ang pera ay ipamibigay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Agrarian Reform Program, ibibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng Coco Levy Trust Funds at itinakda bilang kabayaran o compensation para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng panahon ng martial law. Taong 2018, hinatulan ng guilty ng Sandigang Bayan si Imelda Marcos sa 7 bilang ng graft case o corruption. Siya ay hinatulan ng 77 years na pagkakakulong, pero kailanman hindi naaresto o nakulong si Imelda Marcos. Acquittal. Nito lamang September 21, 2018, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng taong 2008 ng Court of Appeals na nagpapawalang sala kay Imelda Marcos sa kanyang kasong dollar sorting. Ang dollar sorting ay ginagawa kapag ang mga dolyar ay inalis sa Pilipinas na hindi inaprobahan ng Bangko Sentral at inilipat sa isang account sa labas ng bansa. Si Imelda ay napawalang sala mula sa 32 na kaso ng dollar sorting ng taong 2008. Nito lamang June 27, 2023, pinawalan sala ng Sandigang Bayan si Ferdinand Marcos Sr., ang kanyang asawang si Imelda Marcos, at ang Marcos cronies sa kanilang kaso na ill-gotten wealth. Ito ay dahil nabigo ang prosekusyon na patunayan na ang mga ari-arian ay ill-gotten o ninakaw ng mga Marcos. Simula na kumalat muli ang tungkol sa Talano Gold, lumutang ang dating interview ng presidente ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya nga sa interview na ito na, "Only I know where the gold is." Pero March 2022, pinabulaanan na ito ni Bongbong Marcos at sinabi niya na hindi nila mahanap because it doesn't exist. Ikaw, ano masasabi mo sa ating kwento ngayon? Totoo kaya ang mga ibinibintang sa Marcos at totoo kaya ang Talano Gold? Naniniwala ba kayo na posible talagang maraming ginto ang Pilipinas noon pa man? Sino nga ba talaga ang unang mga tao sa ating bansa noon? Naniniwala ka ba na maraming ginto sa Pilipinas? Di ba nga nauso ang mga kaliwat kanang scam na maghuhukay umano ng mga ginto? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!